Mega love shout out po tayo dyan. So magluto po tayo ng pinangat na sari-saring isda sa kalamansi. So meron po tayo dito ang bisugo, sap-sap, sap-sap, sap-sap na fresh. So ayan po ang ating salt and pepper. Konting kamatis dahil mamahalin na naman po siya, ang ating sibuyas at ang ating luya. Yan lamang po ang ating kailangan sa ating masarap na ulam. Tara po, magsimula na tayo. So ayan na nga po, simulan na po natin at talakitok pala to mga kaibigan. Talakitok at bisugong sariwa. So syempre unahin po natin ang ating luya. Sa ilalim po natin siya ilalagay at ang ating konting bawang. Ayan po. Tsaka po natin isasalansan ng ating isda para hindi po siya madurog kapag siya po ay naluluto na. Bawal po dito yung halo-halo, yung mga mahilig pong maghalo-halo. Ayusin nyo na po siya sa arrangement po na gusto nyo. Ayan po. May naligaw pong talakitok. Isama na po natin kasi masarap din po yan ipangat. Ayan. Yan lang po. Ganyan lang po kadali yan, promise. Tsaka nyo po ilagay ang sibuyas. Kasi papakuluan lamang po natin siya. Kung mapapansin nyo po ay hindi ko pa po inaano yung kalamansi. Kasi sa huli po natin ilalagay yan. Yan po ang sikretong malupit. Ayan po. Ay, hindi ko pala nasama sa ingredients ang siling green. Mamaya at bibili tayo habang pinapakuluan. Ayan po mga kaibigan. Lagay po natin yung kininto ang kamatis. Ayan. Then we can add the salt and the pepper. Ayan ho. Then now we can add the water. So yan lang po yan at isasalang po natin yan. So ayan na nga mga kaibigan. Sindihan na po natin ang ating mahiwagang kalan. So inaan lang po natin para po hinay-hinay ang pagluto. Gaya ng pagsalansan po natin ng isdang ito. So ayan po, again, pinaghalo-halo at pinagsama-sama lamang po natin ang mga ingredients. So lagay na po natin sa bandang doon para sabay-sabay na po siyang maluto at maglasa sa ating pinangat na isda. Balikan na lamang po natin siya after 5 minutes later. Okay mga kapatid, meron pa pala dyang naiwang talong. Ilagay na rin po natin siya. Para may isda ka na, may gulay ka pa. Siyang ka pa, sabi nga nila. Meron din dyang konting naiwang okra, mamaya-maya po ay isasama na natin po siya. Okay, so ayan na nga po, sabi ko may natira pa po tayong okra. Lagyan na rin po natin sila.
Yung talakitok po madali po kasi yung maluto. O diba? Piniga ko lang po yung kalamansi sa dulo po natin ilalagay sila. Okay guys, so syempre hindi kompleto yan kung wala yung siling green. So kung gusto nyo ba po siyang lagyan ng siling labuyo, nasa inyo po yan. So lutuin pa po natin konti ang ating gulay. Kasi po ito na po ang ating napigang kalamansi. Pwede na rin po natin siyang ilagay. Finale po yung kalamansi. Huwag nyo na pong haluin kasi kusa pong mag-a-absorb yung lasa niyan sa ating isda. Mega love shout out po tayo dyan. Maya maya po ay luto na po talaga yan ng bongga-bongga. So ayan na nga po mga kapatid. So after few minutes, mga 15 to 20 minutes meron na po tayong masarap na ulam. O diba? Handa na po natin ang masarap at mainit na kanin. Patis na may silit kalamansi pa din. Opo. Let's get eating.